your guests and your relatives. Sino po ang pwedeng magpasalamat? One of the members of the family. Pasalamat po tayo sa inyo. Yes. Magandang umaga po sa inyo lahat. Po si Daniel, ang mga anak. Kung hindi niyo po alam, ako po yung anak na nasa abroad. Sa Australia, kung hindi niyo po alam. Kung di rin niyo po alam, ang time difference sa Australia ay 3 oras. Kapag alas 3 ng hapon dito, alas 6 ng hapon doon. Pag alas 3 ng madaling araw, alas 6 ng umaga doon. Kaya mga tumawag yung kapatid ko, si Rayana, nung linggo, hindi ko malaman kung ano nararamdaman ko, hindi ko ma-explain. Sabi ko, bakit? Sabi ko, nandun ako. Sabi ko, sana nandito ako nung sabi ko, bakit ako nandoon? Sabi ko, sana kahit pa paano nakausap ko pa lang siya. Nayakap. Tinatanong sa sarili ko kung bakit. Sabi ko, sana. Pero, hindi ko may paliwanag. Sabi ko, wala na akong magagawa. Hindi ko na mababalik ang panahon. Kaya ang ginawa ko ho, hindi ko in-adjust yung relo ko. Yung relo ko ho, kaya yung oras namin sa Australia. Sabi ko, kung titingin ako sa oras, ibabalik ko ng 3 oras, oras sa Pilipinas. Tapos, isipin ko yung oras na yun, yung mga panahon na nagkasama kami ng papa ko. Lahat po ng mga naiisip ko, yung mga magagandang bagay. Tulad po ng mga minsang umuwi ako, sabi ko, magkikita kami sa Quiapo. Sabi ni Papa, pag nasa LRT ka na, sabihin mo sa akin, wala saan ka na. Alam ko naman na nagbibisikleta siya. Sa bahay lang, itatayin ngayon na nandun na siya sa tamang oras. Tama ako. Nandun siya, naghihintay sa harap ng simbahan ng Quiapo, kausap yung mga nagtitinda sa pagkita doon. Natutuwa ako, boss, nung kita ko yun. Masaya-masaya ako. Tapos nung tumingin ulit ako sa relo ko, naalala ko ulit, sabi ko, ito yung mga panahon na nung nagbabanda ako, sabi ko, ginawa niya kami ng improvised na drums.
Pag naaalala ko po yun, masaya-masaya ho ako. Nung minsan, nangutang pa kami ng pera para pambili ng gitara. Dahil mahilig ko ako sa music. Tuwan-tuwa ako nun. Sabi ko, ay, hindi ko muna i-adjust ang oras ko para tuwing titingin ako sa sarili ko, at least, na ibabalik yung oras sa isip ko. Maaalala ko lahat ng mga magandang bagay na ginawa na papa ko sa amin. Dahil nga mahilig ako sa music, kakanta ko ako. Baka alam niyo tong kanta na to. Ang mga ibon na lumilipad, minamahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga isda na lumalangoy, minamahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga bata na naglalaro, minamahal ng Diyos, di kumukupas. Ang mga tao nagmamahal, minamahal ng Diyos, hindi kumukupas. Huwag na ho kayong malungkot. Praise the Lord. Masaya-masaya po siya sa pamilya, sa mga pamangkin, mga pinsan, lahat po ng mga masasayang panahon, mga tsuhin. I'm sure ho na masaya-masaya siya dahil mahal na kami. Mahal na din namin siya. Lalo-lalo na po yung mama ko. Mahal na mahal po ng papa ko. At ganoon din mga kapatid ko. Si Diana, si Daisy, si Dahli, si Dennis. Alam niyo na mahal kayo ni Papa. Kaya nagpapasalamat po ako sa lahat po ng kiramay sa amin. Pagdasal niyo po ang Papa ko. Maraming salamat po. Salamat po. You may clap your hand if you wish. Ano po? At sabi nga po, ang ating pong pagdadalamhati ay tatapusin natin dito ngayon. At mamaya tayo po ay uuwi ng masaya at may pasasalamat sa Panginoon. At para po sa inyo, para po sa isang mabuting balita, narito po matatagpuan sa Unang Thessalonica, chapter 4, verse 13 and 17. Our friends, we want you to know the truth about those who have died, so that you will not be sad. There are those who have no hope. We believe that Jesus died and rose again. And so, we believe that God will take back with Jesus those who died believing in Him. At sa 17, ganito po ang sinasabi. Then, we who living at that time will be gathered up along with them in the clouds to meet the Lord in the air. And so, we will always be with the Lord. Ang sabi po, bagaman tayo ay namamatay, ay meron tayong pag-asang muling mabuhay sa pamamagitan ni Jesus. Ang sabi ni Jesus, huwag magulumianan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos, magsisampalataya naman kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming tahanan. Kung di ngayon ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paroroon upang may paganda kayo ng dakong kalalagyan. At kapag ako'y nakapaghanda ng dakong kalalagyan, ako ay muling paririto. At sa kanyang pagbabalik, gaya po nung binasa natin, lahat po ng ating mga mahal sa buhay na namayapa, na nauna na, ay muling mabubuhay. Yan po ang napakagandang pag-asa na ipinagkaloob sa atin. At tayo naman po na inabutang buhay, ay iniligtas niya at aagawin, ilalagay din po dun sa bagong paraiso. Sapagkat sabi po sa Bible, ang dating langit at ang dating lupa ay naparang. Ibig sabihin po, sa katagalan, sa tinding init, ang ating kinalalagyan
ay masusupok o malulusaw sa pamagitan ng matinding init. Kaya bago po mangyari yan, tayo man po ay ililigtas. Kaya ang aking dalangin, sana po sa lahat ng mga naririto, sa po ng ating mahal, sa po mga mahal sa buhay na hindi natin kasama ngayon, sana po pagbalik ni Jesus, walang isa mang mawaglit sa atin, bagkos magkita-kita tayo sa langit na bayan kung saan nakakapiling natin si Jesus. Amen po ba? Amen? Okay. Ngayon po ay dadako na tayo sa final viewing. Pero bago po sa final viewing, bigyan natin ang karapatan ng mga bata. Sila pa ang unang mamamaalam. Yung kanyang mga apo, yung kanyang mga pamangkin. Sige po, tayo na yung mga bata. Samahan po natin yung maliliit. Yung malalaki ay